Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, sa misang ito patuloy po nating hingin ang inspirasyon ng Diyos upang hindi lang natin tingnan ang ating mga sarili at ang ating sariling pamilya pagdating sa kagaanan, pag-unlad at pagsisikap. Lingunin din po natin ang isa't isa sapagkat po tayo isang malaking pamilya na kung saan ang Diyos ang ating Ama. Tinipon tayo bilang makaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoon Hesu Kristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos.
Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Siyon. Kahabag-habag kayo na nakahiga sa magarang kama at nagpapahinga sa malapat na himlayan. Habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain, lumilikha pa kayo ng awit sa salyo ng mga alpa tulad ni David. Sa malaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon, matitigil na ang inyong pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa kayang purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa kayang purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa inapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa kayang purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa kayang purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhan, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa kayang purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa kayang purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa kayang purihin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ihayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo. Ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya ay ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita
o makikita ninuman. Sa Kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managanap sa bigay niyang pagpapala. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw, at may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat, na nakahandusay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narine ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko po sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga po ninyo siya upang babalaan sila nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at mga propeta. Pakinggan nila ang mga yun. Hindi po sapat ang mga yun, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalik na nila ang kanilang makasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit may isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Purihin ang Diyos. Isang magandang umaga sa inyo lahat, mga kapanalig. Patuloy po ang ating paglalakbay sa buhay pananampalataya at sa pamamagitan po ng mga pagbasa at ng Ebanghelyo, hindi lamang po ang pagiging illegal at immoral ang nagdudulot na mga gawain ang nagdudulot sa atin ng matinding kasalanan. Sa unang pagbasa pa lamang mula sa aklat ni Propeta Amos, narinig na po natin na nagmistula po siyang introduction o background ng Ebanghelyo, sapagkat naroroon po ang imahen ng mga mayayaman na nagpapakasasa, na wala pong pakiramdam sa paghihirap o
o hindi magandang kapalaran ng mga taong nasa paligid nila. Ang kanila pong pangunahing kaabalahan ay maglibang, mag-enjoy, kumain ng kumain, magsaya, libangin ang mga sarili hanggang gusto nila. Wala pong humpay, walang puknat, hindi matuldukan ang kanilang pagpapakasasa at pagpapakasaya. Limot po nila na may naghihintay pong buhay. Buhay para doon sa mga matuwid, kapahamakan doon sa hindi magbabago at patuloy na gagawin ang ganong sistema na walang pakialam sa kapwa. Hindi po dito pinag-uusapan kung may nagnakaw, kung meron pong ghost project, kung mayroon nagsabuatan. Wala po. Wala po. Maging sa Ebanghelyo, wala pong sinasabing kung saan ang galing yung kayamanan nung taong araw at gabi nagpa-party, panay ang palit ng mamahaling damit. Hindi po yun ang issue dito. Ang issue po dito ay ang kaniyang matinding karamutan dahil nakasentro lang ang kaniyang atensyon sa kanya sarili at doon sa mga itinuturing niyang magbibigay din sa kanya ng kasiyahan. Marahil ang mga kaibigan niya na pareho rin niya ang asal na nandoon lang sa kanyang pintuan ang nakahandusay na pulubi, puno ng sugat ang katawan, nagugutom at may karamdaman. Unang punto po ng pagninilay, marami po ditong tinatawag na contrast. Mayaman, mahirap. Panay ang palit ng damit. Maya't maya, marami siyang pampalit. At hindi lang basta mamahalin. Yung isa, yung pulubi, nadadamnitan siya ng sugat. Sugat ng mga. Bagamat hindi po naka-detalye sa Ebanghelyo, may mga aso po sa loob. Kasi ang ugali po nung panahong yun sa Mediterranean, mahilig din po siyang kumain gamit ang kamay. Hindi po kubyertos masyado. At siyempre, kalimbawa kung masarsa, mamantika yung kanilang kinakain, wala pong tissue. Tinapay po ang pampahid nila. Total, napakarami nilang pagkain. Tinapay ang pampahid nila. At yung tinapay na yung pinampahid sa sarsa sa daliri o sa mantika, hinuhulog na po yun doon sa baba. At yung mga aso ang kumakain nun. At yung po ang interesado man lang si Lazaro, sapagkat ang totoong mga pulubi, hindi yung nagpupulubihanan lang. Opo, may mga nagpapanggap. May ginawa ng hanap buhay ang pagiging pulubi. May schedule na sila. May mga ruta, may mga lugar. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin. Totoo po, mga kapatid na pulubi, hindi po namimili. Hindi po namimili. Pag inabutan mo po yan ng isang balot na biscuit, kukunin po yan at magpapasalamat. Hindi yung iba itatapon o kaya hindi kukunin. Dahil ang mas gusto ay pera. Kapag namimili, hindi po totoong pulubi yan. Kasi ang pulubi, ang totoong pulubi, hindi po namimili. Kaya nga po si Lazaro, kahit yung laglag na tinapay, interesado po siya roon. Maitatawid niya po yung gutom. Kung papanong sagana sa pagkain ang mayaman, kahit laglag mula sa lamesa nito, interesado siya. Pero sa kasamaang palad, wala pong naihagis man lang sa kanya. Ang mga aso sa loob, busog na busog dun sa mga tinapay na nilalaglag, inuhulog ng mga bisita nitong mayaman. Yung aso na doon sa halabas, kung saan nakahandusay si Lazaro, dinidilaan nito ang kanyang sugat.
nagsasaya sa loob ng bahay, may tugtugan marahil, malakas ang halakhak at ang kwentuhan, tahimik at malungkot, at nanghihina si Lazaro na nasa labas. Mga contrast po, no? Pero, ito naman ang kanilang, dito naman sila pumantay, nagkapareho sila, kamatayan. Kamatayan. Kasi mahirap at mayaman, mamamatay. May pinag-aralan at wala, mamamatay. Kilala, sikat, makapangyarihan, at hindi masyadong hindi kilala, at hindi pinapansin, mamamatay. Maraming koneksyon, walang kakilala, mamamatay. At maliban po dito sa pagpantay ng kanilang sitwasyon, kahit nga po dun sa kamatayan, mayroon pa pong konting pagkakaiba. Bagamat sinabi po na dinala ng mga anghel si Lazaro, ang tinutukoy na po rito ay ang kanyang kaluluwa. Yung kaluluwa po ang tinutukoy dito. Kasi bago pa po yung eksena nagkita na sa kabilang buhay, pero magkaiba ng kinalalagyan, binanggit pa po doon na inilibing ang mayaman. Posible po kasing walang nag-intindi kasi nga, pobre. Pero sa mga Hudyo po hindi. Isa pong mabigat na utos na isinasabuhay nila kung nasumpungan niyo po sa aklat ni Tobit, na kahit siya kumakain, pag nabalitaan niya may kababayan siya, may kapwa siya Hudyo na namatay, nasa kalsada o nasa anong lugar, pinupuntahan niya at binibigyan ng disenteng libing. Maging sa kahirapan, o dahil sa kahirapan, maging ang pagsapit ng kamatayan, kitang-kita pa rin po ang kapobrehan. Naalala ko po noon, siguro mga 6 na taon pa lang po akong pare, o 5 taon, sa isang chapel po, sa isang barangay chapel, naimbitahan po ako tinawagan po ako para magmisa sa libing. Pagdating ko pa lang po doon, nagbibihis pa lang po ako, hindi po magandang amoy. Hindi po magandang amoy. At hindi po galing sa kung saan sulok, kundi galing po doon sa kabaong. Nagtanong po ako sa mga naroon, bakit po mukhang nangangamoy na yan? Ang sabi sa akin, Father, ang tagal po kasing pinaglamayan niyan kasi wala silang pampalibing. Mga kapatid, pag may mga lumalapit po sa atin humingi ng tulong, wag po natin silang biguin. Pampalibing. Pero titingnan nyo rin po, kasi nakakaroon doon, patong-patong na pong erasure sa death certificate. Titingnan nyo rin po kung totoo. At may listahan po doon na number 1, 500 ang binigay. Maging familiar po sa mga estilo. Alamin po kung sana, kung sinasabing doon lang sa paligid ninyo, alamin kung mayroon talagang pinaglalamayan doon. Anyway, alam naman natin para ma-extend yung formalin na isinaksak sa bangkay, kinakailangan pong dagdag na bayad. Kung halimbawa ang pagkaka-prepare nito ay para sa 3 o 4 na araw lamang, kung gusto mo yun i-extend, pagdating nung ika-4 na araw, dagdag bayad po yun. Hindi ko po alam kung magkano. Pero sa isang pobre, sa isang mahirap na pamilya, mabigat po yun. Mabigat nga po yung maghanap ng maisasaing. Kaya kahit po sa kamatayan, magkaiba po. Pero, yun na nga, pareho pa rin mamamatay. At sa kabilang buhay, iba po ang kahihinatnan. Kaya lagi ko pong sinasabi kapag nagmimisa po ako sa patay, ito man ay living o ito man ay lamay, hindi po masyadong mahalaga kung paano tayo namatay. Namatay ka ba sa karamdaman? Namatay sa sakuna? Namatay sa karahasan? Paano tayo nabuhay? Paano tayo nabuhay? Paano nabuhay ang mayaman na walang pangalan? Mayaman nga, pero walang pangalan.
Nabuhay siya sa pagpapakasasa. Nabuhay siya na walang iniintindi ko ang sarili niyang kagaan, kasiyahan at sarap sa buhay. Namuhay siyang bulag ang kanyang mata at pakiramdam, manhid ang kanyang pakiramdam sa pangangailangan ng iba. Mapanganib po yun. Napakamapanganib po. Hindi ramdam yan kapag nasa gitna ka ng kasiyahan, pero darating ang panahon kapag hindi nagbago at nangyari nga po sa kanya. Nandoon siya sa apoy ng paghihirap at natingala niya sa taas, na mataas na bahagi. Nandoon si Lazaro na hindi niya pinansin, na hindi niya kinahabagan, na hindi niya man lang ata tiningnan, inaaliw at nasa dibdib ni Amang Abraham. Hindi po maayos ang pagtingin ng mayamang ito sa kanyang kapwa, lalo na sa mahirap. Kasi maging doon sa kabilang buhay, alipin pa rin po ang tingin niya. Nakiusap nga siya kay Amang Abraham, pero ano sabi niya? Utusan si Lazaro. Una, isawsaw ang kamay sa tubig para malamigan ang kanyang dila sa kanyang paghihirap. Nung hindi pwedeng mangyari ito dahil hindi pwedeng tumawid, may napakalalim na bangin na naghihiwalay sa kinalalagyan nila. Ang sunod niyang pakausap, papuntahin si Lazaro sa kanyang bahay dahil may 5 pa siyang kapatid na lalaki doon. Ang ibig sabihin, pareho niyang ugali, pareho niyang asal. Nagpapakasasa, walang pakiramdam, walang awa. Kasi nga po, yung pagiging maawain, mapagbigay, maalalahanin, matulungin, hindi po yung kinocultivate lang sa ating mga sarili, sa ating mga tahanan. Dahil kung hindi, yung kasalungat po ng mga ito ang mabubuo sa puso at isipan ng mga nakatira sa pamamahay na yon, katulad ng nangyari dito sa mayaman. Hindi rin po pwede. Kasi ang sabi ni Amang Abraham, nariyan si Moises at ang mga propeta, pag nilayan, basahin ang mga sinulat nila, ang batas na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan nila. Hindi po. Di po sila kinakailangan mayroong mabuhay mula sa... Mabigat na po ang binitawan dito ni Jesus na tinutukoy niya na ang kanyang sarili. Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinabi ni Moises na mga propeta, kahit may bumalik mula sa mga patay, di pa rin sila maniniwala. Si Jesus na sarili niyang tinutukoy niya nito, na muling mabubuhay. Pero tandaan, mga kapatid, na bago pa muling nabuhay si Jesus, binuhay niya ang kaniyang kaibigang si Lazaro. At marami, lalo na ang mga Pariseo, hindi pa rin siya pinaniwalaan. Nanatiling matigas ang kanilang puso at ang kanilang isipan. Pinagtangkaan pa nga nilang patayin kaagad-agad si Lazaro kasi para, totoo ba talagang binuhay yan? Tingnan nga natin kung anong mangyayari. Kalaunan po, namatay din po talaga ulit si Lazaro. Kaya maliban sa siya yung taong muling binuhay ni Jesus, may isa pang natatanging pangyayari sa buhay niya na hindi mangyayari sa iba. Ano yun? 2 beses siya namatay. Yung muling yung pagbuhay ni Jesus kay Lazaro, pasilip yun. Pasilip yun sa muling pagkabuhay na mangyayari kay Jesus. Pero hindi binigyan ng pansin ng karamihan sa mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo. At lalo na nung muling mabuhay si Jesus, ganun pa rin po, na natiling matigas ang kanilang puso. Nagpakalat pa ng hindi totoong kwento na ninakaw ang bangkay ni Jesus habang natutulog ang mga bantay. Mga kapatid, hindi sapat na hindi tayo corrupt. Hindi sapat na hindi tayo sinungaling. Hindi sapat na hindi tayo scammer. Ano po ba
Ano po ba ang pagtrato natin sa ating kapwa, lalo na yung nangangailangan? Huwag din po nating sabihin na hindi tayo mayaman, katulad nung lalaki sa Ebanghelyo. Sapagkat kahit papano, mayroon tayo mga hanap buhay. Mayroon tayo mga sariling tirahan. Ang iba sa atin may mga sariling sasakyan. Pag ganun po ang katayuan natin sa buhay, mas nakakaangat po tayo sa maraming miyembro ng populasyon ng mundo, hindi lang ng Pilipinas, na kung saan sagad ang kanilang kahirapan. Huwag po kasi nakatingin tayo doon sa mga milyonaryo at bilyonaryo. Hindi po yun. Tingnan po natin yung mas yung mas bababa ang sitwasyon sa atin sa larangan ng kabuhayan. At makikita po natin ang ating pagpapala. Makikita natin na nakahihigit tayo at may kapasidad tayong tumulong. At lagi ko pong sinasabi ito, lalo na pag nagbibless ako ng bahay, nagbibless ako ng sasakyan, nagbibless ako ng negosyo. Kaya tayo pinagpapala ng Diyos para maging daan tayo tungo sa pagpapala ng iba. Nabubuksan po ang mata, ang puso, ang isipan ng ating mga kapatid kapag nakadama po sila ng awa, paglingap mula sa kanilang kapwa. At sino ang maiisip nila? Ang Diyos. Ang Diyos po, sapagkat ang Diyos ang may akda ng kabutihan, ng pagtulong, ng kagandahang loob, ng habag. Hindi po kayamanang panlupa lamang ang ating iintindihin sa buhay na ito, mga kapatid. Intindihin natin ang pagiging matuwid, ang kabanalan, ang paglilingkod, ang kababaang loob na binanggit sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo Apostol kay Timoteo. Itong mga to, wala tong katapat na pera. Kahit 5 piso, wala po itong katapat. Dito sa daigdig. Pero sa buhay na walang hanggan, malaki po ang pakinabang ng mga ito. Ito yung tinatawag na Jesus na kayamanang panlangit, na di mananakaw, di kakalawangin, hindi bababa ang kanyang value. Huwag lang po tayo nakatuon sa kislap ng salapi at sa bango ng kapangyarihan. Tinuturuan po tayo ng ating pananampalataya na palagpasin ang ating pagtingin sa nakikita lamang natin sa mundong ito. At huwag pong isasarado ang ating pagtingin, lalo ng ating puso, sa pangangailangan ng ating kapwa. Dahil gaano man po tayo kahirap, mayroon po tayong magagawa. Mayroon po tayong maitutulong. Mayroon pong kagaanan tayong maiaabot sa ating kapwa, lalo na kung malinis ang ating puso at tunay tayong nagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. Amen. Sama-sama po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang mga pagbasa ngayon ay nagpapaalala sa atin ng ating tungkuling moral na tumulong sa nangangailangan. Patunayan natin ang ating malasakit sa kanilang kapanganan at manalangin tayong ng buong taimtim. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan,
Naway manatili siyang tagapagtanggol ng mahihirap, mga inaapi at mga pinagkaitan sa kabila ng panganib na mapalayo sa kanya ang mga makapangyarihan at mayayaman. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, at lahat ng iba pang namumuno sa atin, naway lagi nilang ipagtanggol ang mga karapatan ng lahat ng inaapi o pinagsasamantalahan ng mga walang pusong individual o institusyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nanunungkulan sa industriyang pandagat, naway lagi nilang igalang ang mga karapatan at karangalan ng mga mandaragat at umiwas sila sa anumang pagsasamantala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga mandaragat, naway magampanan nila ang kanilang tungkulin at maging matatag sa harap ng kabiguan o pangungulila. At humango nawa sila ng inspirasyon sa mga pagpapahalagang Pilipino at pananampalatayang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pamilya ng mga migrante, naway matiis nila ang hirap ng kanilang pagkawalay sa kanilang mga kamag-anak at pasiglahin sila ng pananalig at pag-asang balang araw ay makakapiling nilang muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik po nating ilahad sa Diyos ang mga pansarili nating panalangin at kahilingan. Alalahanin din natin ang mga taong humihingi sa atin ng tulong panalangin at lahat ng mga kahilingang nakalakip sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, Ama ng mahihirap at tagapagtanggol ng mga nagdadalamhati at nadulumbay, tunghayan mong magiliw ang lahat ng mandaragat na ginugunita namin ngayon. Tulungan mo sila at ang kanilang pamilya at panatilihin silang tapat sa isa't isa sa kabila ng kanilang pagkakalayo-layo at paglapitin mo silang muli. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat at mamamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog na ito. Ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya na sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wiga, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon away laging sumainyo. At sumayo rin. Buong kagalakan at pag-ibig na tayong magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po Kapayapaan sa po sa ating inyo, lahat. kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Nawa sa dakilang awa ng Panginoon, palakasin at pagyamanin kayo sa kanyang biyaya para gawin ninyo ang kasiyasiya sa kanya. Amen. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Ang banal na misa'y naialay na. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Humayo na, o bayan ng Diyos, biyaya ibahagi, lubos, suri ng parang at bundok, isigaw pag-ibig niyang taos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.